Sobrang sakit ng ulo ko. Pinilit kong bumangon pero may isang nurse na lumapit sa akin at inalalayan niya akong makaupo. Napansin ko na iba na yung suot ko. Alam mo yung sinusuot ng mga pasyente na kulay puti? Yun yung suot ko ngayon kaya nagtaka ako. Huwag niyo pong pilitin. Ano pong nararamdaman niyo? Eh, nasa mental po ba ako? Wala ate, hindi po ako baliw. Hindi po ma'am. Nasa hospital po kayo, wala po kayo sa mental. Ha? Ano po bang nangyari? Asan po si Manong driver? Hindi pa po ako nakabayad sa kanya eh. Sinong driver? Yung driver na sinakyan ko po kanina. Kanina? Kahapon pa po kayo walang malay, ma'am. Ano? Hindi, yung kanina po na driver na taxi na sinakyan ko. Natatandaan ko po na bumunggo kami sa puno eh. Asan po siya? Wala po akong alam, ma'am. Sorry. Ha? Tatawagin ko lang po si Doc para po siya na po yung mag-explain sa inyo. Pasensya na po. Pwede ba yun? Hindi niya alam kung nasan yung driver ng taxi. Pinagmasdan ko naman yung katawan ko na may maliliit na gasgas at paghawa ko sa ulo ko, may benda pala ako dun. Buti na lang talaga nabuhay pa ako. Thank you, Lord. Nakaupo lang ako sa higaan ko at tulala. Wala kasi akong pera pang bayad sa ospital eh. Kung tumakas na lang kaya ako, no? Kaso ganito suot ko, aalis ako. Bukas pa naman birthday ng tatay ko. Sakto pa naman tong pera ko pang gasto sa birthday niya. Ano nang gagawin ko? After 30 minutes, bumukas yung pinto at... Kamusta pakiramdam mo, Mira? Nanlaki yung mata ko kasi grabe ang lit ng mundo eh, no? Sa dami ng doktor, siya talaga. Okay lang po. Hindi ko siya matignan sa mata. Sobrang gwapo kasi niya. Lalo siyang gumwapo dahil sa suot niya ngayon. Kung dati, gwapo siya, doblehin mo pa yung ngayon. Gusto ko na tumakbo palabas kasi yung tingin niya sa akin iba. Or baka asyumera lang ako. Pero hindi. Yung tingin niya na parang namimiss niya na ako. Char. Pero, yaan mo na. Syumera lang talaga siguro ako. Long time no see, Mira. Ngayon na nga lang nakita, ganito pa itsura ko. Malas eh, no? Pwede ko bang matanong kung nasan na yung driver ng taxi na sinakyan ko kanina? He passed away. This happened yesterday at hindi kanina. Ha? Isang araw kang walang malay. OMG. Birthday ni Papa ngayon. Pwede na ba akong umuwi? Pwede naman, pero bukas ka na umuwi. Ha? Pwede naman po pala akong umuwi. Bakit bukas pa? Gusto kita makausap Po? About saan? about us. Eto na nga ba yung sinasabi ko eh. Why did you left? Teka. Kita mo pa situation ko ngayon? Ngayon talaga, Ashi? I just want to know. Pero kung hindi ka pa handa sabihin, sige, bibigyan kita ng panahon. Hindi ka muna uwi hanggat di mo pinapaliwanag sa akin. Aalis na sana siya pero hinawakan ko yung braso niya. Hoy, desisyon ka? Ano sinasabi mong hindi ako uuwi? Birthday ng tatay ko ngayon. Sayang naman tong pag-uwi ko ng Pinas kung hindi ko man lang siya paghahandaan. So nagpunta ka ng ibang bansa. Saan? Seryoso ako, Ashi. Palisin mo na ako at uuwi na ako. Hindi pa nga bayad bill mo, alis ka na kagad. Bigla akong napakamot sa ulo. Oo nga no. Lakas naman ng loob ko umalis agad. Di pa nga pala ako bayad. Kumain ka na muna. Kailangan may laman yung tiyan mo bago ka uminom ng gamot. Babalikan kita dito. Kaya get ready. Ha? Anong get ready sinasabi nitong lalaking to? Nakahinga lang ako ng maluwag nang makalabas na siya.
Sa dinami-dabi ng pwedeng mapuntahang ospital, bakit dito pa kung nasaan siya? Tapos na yung issue na yun, kaya bakit kailangan pang balikan? Hindi ba pwedeng hayaan niyo na lang ako? Hello po? Anak, kamusta ka na? Sinabi sa akin ni Ashi na gising ka na. Kaya ako tumawag. Po? Paano niya po nasabi sa inyo? Huwag mo nang alalahanin yun. Kamusta ka na? Okay ka na ba? Ayos naman po. Sorry pa kung ganito yung nangyari. Birthday niyo pa naman ngayon. Bala ko pa naman sana surprise ka. Ayos lang, nak. Lilipas din naman yan. Ang mahalaga, okay ka na ngayon. Happy birthday po pala. Wala ka na naman pong handa. Okay lang yun. Huwag mo nang isipin yun. Bibisitahin kita dyan bukas na umaga, ha? Sige po. Maya-maya binaba ko na yung tawag. After 20 minutes, dumating si Ashi tapos kasama niya yung nurse na nakausap ko kanina. Hinawakan ng nurse yung kamay ko na may nakatusok dun. Ang sabi niya, dun daw dumadalo yung gamot direct sa sikmura ko. Ha? Pwede ko naman inumin yung gamot ah. Bakit kailangan pa ipadaloy dun? Umalis yung nurse na kasama ni Ashi. Kaming dalawa na naman yung naiwan. Hindi ko talaga kaya na kaming dalawa lang ang nandito, kaya naisipan kong mag-CR na lang. Pero nahihilo ako tuwing tumatayo ako, kaya inalalayan ako bigla ni Ashi. Okay lang, Dok. Kaya ko naman eh. Huwag mo na ipilit, Mira. Hayaan mo akong tulungan ka. Takde naman. Kaya nga ako magsi-CR para maiwasan siya eh. Hinawakan niya ako sa kamay, tapos yung isang kamay niya naman nakahawak sa balikat ko. Sa itsura namin, mukha akong nanganak. Kaya ko naman talaga eh. Kinaya ko nga yung panloloko na ginawa niya. Nag-CR ako nun, pagtapos lumabas din kagad ako. Inalalayan ulit ako ni Ashi. Nagtitinginan sa amin ng ibang nurse. Nagtataka siguro. Gwapong doktor ba naman yung umaalalay sa akin eh. Habang hawak niya yung kamay ko, napansin ko yung ring finger niya na may nakasuot na singsing. So tama nga yung hinala ko na kasal na siya. Medyo nakaramdam ako ng kaunting lungkot. At the same time, masaya. Happy ako para sa kanya. Tingin ko naman masaya siya sa buhay niya ngayon. Akala ko okay na ako. Pero bakit ganito yung nararamdaman ko? Okay naman ako nung nandun ako sa ibang bansa eh. Tuwing iniisip ko nga siya, wala na lang sa akin eh. Wala nga akong nararamdamang kirot nun. Pero bakit nung nakaharap ko na siya, bakit parang nagiba yung ihip ng hangin? Baliw ka na nga talaga, Mira. Nang makarating kami sa kwarto ko, hindi ko pa din maiwasan tignan yung singsing na nakasuot sa kanya. Congrats, Doc. Kasal ka na po pala. Kasal? Oo. Nakita ko lang kasi sa ring finger mo. Congrats ulit, Doc Ashi. I was supposed to give this to you because this is our ring.